Come, let us gather with grateful hearts for every blessing, seen and unseen, for God's steadfast love that never fails. Let us give thanks and praise. We enter God's presence with thanksgiving. We come to worship the Lord with joy. Let us pray. Heavenly Father, on this Thanksgiving Sunday, we gather with grateful hearts. We thank you for the many blessings you give each day, our families, friends, health, and the talents that allow us to grow and serve. May our gratitude draw us closer to you and to one another. As we celebrate Thanksgiving Sunday and Stewardship Month, we are reminded that everything we have comes from your goodness. Teach us to give back faithfully, to share our gifts with others, and to recognize that our time, abilities, and resources are meant to be used for the good of the church and the community. With humble hearts, we commit ourselves as good stewards of your creation. Guide us to care for the world around us, to use our talents wisely, and to act with kindness and responsibility. May our choices reflect the gratitude we feel for all you have entrusted to us. Strengthen us to live each day with a spirit of service and generosity. Help us grow in unity, compassion, and faith as we carry out your mission as your people. May our lives honor you in all that we do. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. Call to confession. In this season of thanksgiving, we remember God's goodness. Yet, we confess that we have not always lived with grateful hearts. We often take blessings for granted, forget the needs of others, and rely on ourselves instead of trusting God. Let us come humbly before the Lord, returning to the one who is rich in mercy and abundant in steadfast love. All, Lord, hear our confession and renew us with your grace. Let us have a silent moment of confession.
Praise to the Lord, for He has heard our cries for mercy. The Lord is our strength and our shield. Our hearts trust in Him. Our hearts leap for joy, and our songs are raised in His praise. Thank you, Lord, for forgiving our sins. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Let us all rise and greet one another. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more than each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May our spirit melt our hearts and teach us how to pray that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other. May we learn to love each other more than each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May our spirit melt our hearts and teach us how to pray that we might be a true family. Welcome to the family, to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. Good morning and welcome to the family of God, everyone. And malipayon kita ug mapasalamaton sa Dios ani ang atong pastor sa atong outreach sa Doña Rosario Tubay uban sa iyang papa. May atong messenger karon. Pastor Michael J. Katubig uban sa iyang papa si Edwin Katubig na dito. Napod tayo mga kaigsunan, gikan sa Ampayon, si Richel o si Lynn Monton, uban sa iyahang tulo ka mga anak, si Joy, si Lablab, o si Christian. A warm welcome
to all of you. Og welcome po sa matag-usan nato, nining pagsimba nato. We are celebrating Thanksgiving Sunday today. Mapasalamaton kasing-kasing ngadto sa ato ang Dios. But this is not today lang ang magpapasalamat kita but tanan nga moments atong kinabuhi. Special Sunday lang karon, gi-emphasize nato ang pagpasalamat og dako kaayo sa atong Dios. Atong prayer meeting at 5:30 in the afternoon every Tuesday. Ang atong liturgist, Elder Ernesto Batitang. Messenger, na ba si Eden? Eden Taliedo sa atong midweek prayer meeting. Worship staff next Sunday, Elder of Worship, Elder Chito Raganas, liturgist, Joel Fernandez, choir, Newman Bible Academy alumni. Every fifth Sunday, nga naay month nga 5 ka Sundays, ang Newman Bible alumni ang mag-choir. Deacon, Eldefonso Jaime Sr., door greeters, padayon ang mga CYF. Salamat po sa Diyos sa atong nadugang nga offering para sa atong makaigsunan sa Cebu nga nakasinati sa kalamidad. Ongoing ang ato ang pagtapok og mga tabang nila, mga magamit pa nga mga suot nila, mga sanina, og pwede po mga kitchen utensils, habol, mga tualya, punda. Gi-emphasize na ni Conference Minister ito, si Reverend Ruth White, na kana po ilang gikinahanglan. So, pwede ninyo dadon dito sa opisina nato dito sa taas, kang Evelyn o kang Josie. Palihog, kung naamoy tabang padayon, nabisan mga magamit pa nga mga sinina and everything akong gi-mention, atong ihatag dito sa taas, atong tibuon ra na og pagpadala. So last Sunday, nag-offering po ta og niabot og 6,160. So salamat sa naghatag, kasing-kasing aduna usay mga pagbati sa mga tao nga nag-antos tungod sa kalamidad o uban pa nga ilang gisagubang sa kinabuhi. Ang atong birthday celebrators for this week, November 23 to 29. November 23, Lorena Gordo. November 24, Marife Baladad. November 25, Clarita Leve. November 26, Brian Raganas and Urbano Lagrama Jr. November 28, Jana Marie Lagrama and Ria Marie Baclay, Ike Igpalina. And November 29, Emiko Hormeliada, Jemuel Diskaya, Tessa Margaret Monoy, and Benjamin Lim Jr. Walay nakasulat diri sa atong wedding anniversary celebrators. Let us sing happy birthday to all of them. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pahinumdum pod sa members sa Pastoral Call Committee na atay meeting human sa atong breakfast karon. And advance pod pa ibalo ang Christian Education and Nurture Board na kitay meeting next Sunday. CEN members, please take note. Next Sunday na kitay meeting. And today, after breakfast, na meeting ang Pastoral Call Committee dito sa taas. Ato pong pangtibaya padayon, ug malipayon kita sa nagasubay nato, nagauban ka nato sa pagsimba every Sunday, ang atong mga online nga nagasimba
uban kanato ato kamong gitimbaya og ang Dios padayon magpanalangin kaninyo og kanatong tanan. Good morning. Thank you. Atong andamon ang atong kasing-kasing ug mahuna-huna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Labing balaan ug gamhanan nga Dios. Nining kabuntagon dako ang among kalipay sa pagpasalamat kanimo. Tungod sa daghang mga hinungdan nga dili namo matukib o maihap. Nagatigom kami sa panaghiusa ug nagakalipay ug among gila nga ikaw mahigugmaon sa imong pagtagad ug pag-atiman kanamo. Nagahatag ikaw sa ulan nga dili makusog, naganaya-naya lamang aron ang mga tanom ug ang yuta, mga kahayupan makainom. Ug ikaw usab naghatag kanamo sa silaw sa adlaw nga nagadasig kanamo sa pag-ila. Nga ikaw ang tinubdan sa kinabuhi ug nagalugway niini. Bisan pa o among Ginoo, ikaw nagapadayon sa imong pagpailob diin ning kabuntagon among giila ingon nga mga sakop sa UCCP Evangelicals nga maoy imong tuyo nga walay mapagan sa imong katawhan nga tungod ni ana ikaw nagapadayon sa pagtawag kanamo sa pagmatuto sa mga kalag nga midawat sa ebanghelyo. Salamat o among Ginoo kay bisan pa adunay daghang kaguliyang sa kalibutan apan ikaw nagapa dugay sa imong kasuko ug imo pagayod gihatagan kami dakong kahigayonan sa pagbag-o ug padayon nga magatinguha sa pagpahimuot pagdaig kanimo pinaagi sa maayong binuhatan ngadto sa katilingban bisan pa sa pinaagi sa iglesia nga mutabang Ginoo sa among mga kaigsuonan nga naigo sa mga kalamidad linog o makusog nga hangin, bagyo nga mihapak sa kauluhan o bisan sa kabisayaan. Padayon ang among pag-ampo Ginoo tungod kay gilibutan kami sa daghan nga pagpili. Magapili kami alang sa tentasyon sa kaaway o bisan pa sa pagpili sa maarang-arang nga sitwasyon o amo bagayong pilion ang imong kabubuton. Ikaw o among Dios, among gilauman nga nagpadala sa imong alagad, Pastor Michael J. Katubig, aron magahatag kanamo sa dugang kalipay sa pagpasalamat niining Thanksgiving Sunday nga gikauyunan sa daghang mga Kristohanon nga mga kasimbahanan pagpasidungog sa hilabihan katahom nimo nga pag-amuma o pagsangkap og mga kadagaya sa mga panalangin. Adunay daghang mga kilisdanan o among Dios nga among atubangon. Lakip na ni adtong
giminsahe sa among pastor sa miaging Domingo, Reverend Noel Villalba, mga igsoon namong mga migrante, among mga anak, among mga hinigugma, tabuni sila Ginoo sa imong hamili nga dugo, o ginaot nga ang imong pulong mga padayon sa pagdumala kanila, bisan hamulag sila kanamo sa distansya, apan hiusa sila kanunay kanamo diha sa espiritu, ug busa amo silang gibayaw nga ikaw magauban ug magapanalangin kanila, kay dili lamang ang ilang kaugalingong kabulahanan ang ilang nabatunan sa sakripisyo nga ilang gihatag aron mulambo apan ang among nasod ang hilabihan nga nagabenepisyo sa among mga migrant workers, the modern heroes of our times. O among Dios, padayon ang among pag-ampo tungod kay ikaw nagadasig kanamo sa pamaagi sa ebanghelyo nga diin among gipadayon sa pagtinguha nga karong Disyembre 20 ang concert, choral concert nga magamantala sa imong gugma, din ikaw nagpakatao aron sa pagtubos sa kalibutan ug paghatag og kalinaw. Hinaot o among Dios, magmalampuson kini, daghan ang makabenepisyo sa maayong balita, ug maingon man mahimo usab kining tuburan sa grasya, din ma-improve namo ang rampa o makataod kami sa rampa sa simbahan aron ang among mga kaigsuunan, mga PWD o senior citizen, mas sayo na nila ang pagsulod sa simbahan. Nagakalipay usab kami Ginoo tungod kay ikaw nagahatag kanamo sa oportunidad nga makigpartner sa Operation Christmas Child alang sa child evangelism. Mo'y among pag-ampo o among Dios nga makabaton kami sa kalampusan nga madawat unta ang among aplikasyon aron makapadayon kami Ginoo diha sa mga pamaagi nga namatud-an na nga daghan mga kabataan sa third world country nga nagabenepisyo og nakadawat sa ebanghelyo, lakip na ang mga ginikanan diha sa mga komunidad. Dalaygon ikaw o among Dios nga nining among pagpasalamat nga among gitagad diha kanimo, mahimo kining dalan nga ang imong iglesia labi pang magkahiusa aron among i-renew ang among commitment alang sa pag-o o pag-reform sa simbahan nga labi pa kining matinud-anon, epektibo sa pagpangalagad o magapadayon sa pagpangita sa mga kalag nga nahisalaad. Lakip sa among pag-ampo, ang among katilingban, ang among nasod, ang among mga kwerpo sa kapulisan o armadong kusog, aron ang demokrasya magapadayon nga magalihok sa komunidad o katilingban o padayon nga among sa ulogo. I see, all I have needed, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Manindog kita. Ang atong patukuranan sa atong mensahe karon nga kabuntagon atong gikan sa Salmo or Psalm 103 verses 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul,
and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfy your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Ang Ginoo nagapanalangin sa iyong pulong. Maglingkod ang katawhan. Sa imong introduction apil pilit ang mga viewers sa live streaming sa ilang comments.
Pwede rin magmatukos ko na. Pwede rin magmatukos ko na. Good morning kanatong tanan. Usa ka maayo na po nga kabuntagon alang kanato nga nagkitaay na sab kita. And tukma ra pod nga niini nga Domingo sa atong pag-celebrate sa Thanksgiving Sunday. Ang atong kalipay nga aniya kita nagakahiusa sa balay sa Dios alang sa atong pagdaig ug pagpasalamat kaniya. Ang ngayon gayud nga siya pasalamatan mga igsuon. Amen ba? Good morning tuod sa dili lang kanatong tanan dinhi kundi sa mga kaubanan pud nato nga nagtan-aw sa Facebook o sa YouTube, no? Nindot siya nga platform tungod kay dili lang mabox ang atong mga mensahe o ang atong pagsimba sulod sa corner nini nga simbahan. Kundili makapagkita kita kung unsa ang kamaayo sa Ginoo, especially dito sa mga layong dapit, no? Atong mga kaigsuunan nga tuwa sa layong dapit nga gusto pod mo participate sa atong pagsimba ug pagpasalamat sa Ginoo. Ang atong celebration this Sunday is Thanksgiving, and this actually a federal holiday or a tradition nga gikan sa mga Amerikano. Sa dihang ang atong mga Amerikanong missionary nani sa Pilipinas, ila pong gidala ang mao nga tradisyon. Every last Thursday of November, ilang gina-celebrate ang Thanksgiving. Aside sa 4th of July, Christmas, Easter, ang Thanksgiving usa sa pinakadako nga holiday sa Amerika. Mao man gani kita ingon nga mga evangelicals ug sa dihang ang mga misyonaryong Amerikano miani sa Pilipinas aron sa pagdala sa evangelical nga pagtuo, kita usab ato kini nga gidala ug ato pud kini nga gi-celebrate sa atong mga kasimbahanan. So sa Dunya Rosario ang among Thanksgiving karon pang next Sunday, ang katapusan nga Domingo sa November. So ang Thanksgiving or ginatawag natong Thanksgiving worship, actually ang worship is not about what we get. Worship is about what we can give to God. Usahay ang atong pagunahuna nga musimba ta tungod kay naatay gustong madawat, naatay gustong makuha. But actually, real worship is what we can offer to God. And a remarkable reminder for us, Thanksgiving is not just on the last Sunday or sa atong pag-celebrate karon sa November, but it's actually an everyday act of worship sa atong mga kinabuhi. Kung kita anak sa Diyos, we should always give thanks. Akong madumduman, before nato i-dissect ang akong gibasa nga text ganina sa Psalm, I will just quote to you what Apostle Paul wrote to the Thessalonian church in 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Nagaingon siya, rejoice always. Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Unsa gito gingon? Rejoice always, mga igsoon. Bisan pa og sa atong simbahan, usahay dili ta maka-rejoice. Kay imbis mo smile ka, mugot man atong makita. Burag na bagyong Tino og si bagyong Uwan ni balik. Pero ang Apostol Pablo nagpahinumdum kanato ingon nga mga anak sa Dios, we need to rejoice always.
Pero ang realidad sa tao, makaingon lang kita og rejoice kung anaa ta sa maayo nga sitwasyon. Unya, dili lang kuno ta mahuman niya sa pagkalipay, kundi dili po ta muhunong sa pagampo. Pray without ceasing. Mo ni ang akong pinakaganahan nga part ani nga verse. Ang iyang pag-ingon ni Apostle Paul, give thanks in all circumstances. Murag mas nindot ang atong pagsabot na ini. Kung mingon tag, kaya usahay manggod mingon ta nga give thanks for. Dakog kalainan ang in. Di ba? Give thanks in all circumstances. Dili kay give thanks for all circumstances. Kay usahay kung tag give thanks for, mitang pasalamat ta kay naay gihatag. Kay mao ni. Dili but pasabot nga kun naata kay all circumstances man no, dili lang puro kalipay. Dili ta makaingon nga magpasalamat ta kay naatay sakit. Magpasalamat ta sa Ginoo kay naatay sakit. Kung dili magpasalamat ta nga bisan naay sakit, naa ang Dios kauban kanato in that circumstances. Dili for that circumstances. Magpasalamat ba ka nga nagkalisod-lisod ka? Siyempre dili ta makapasalamat ana. Dili man siguro pud buang-buang sa Apostol Pablo nga mahimong hypocrite sa iyang paglantaw nga bisan nagkalisod ka makapasalamat ka, pero lagi nagaingon siya diha sa imong kalisod ayaw kalimot sa pagpasalamat. Kay usahay biya ang atong mga pangandoy sa atong mga pagampo nga mabag-o ang mga circumstances nga atong gisinati. Sometimes we always look for changes for the circumstances nga usahay dili ta ganahan. Pero ang gusto sa Dios nga kita ang mabag-o diha sa circumstances nga atong gisinati. Ang simbahan sa Butuan sa iyang gisinati nga mga problema gipakita sa Dios alang kanato mga igsoon nga nagkinahanglan nga atong ilhon gayud kung kinsa ang Ginoo niini nga iglesia. Gisimba ba nato ang pangalan sa atong simbahan? Gisimba ba nato ang logo sa atong giila nga simbahan? O ang atong tinuod nga gisimba, ang Ginoong Hesukristo? Sa mo sa atong mga kinabuhi ang idolatry, all forms of idolatry. Musimba naging mustuon naging kunya kay siya'y hari, siya'y taas ug ranggo, siya ang pinaka akong paminawon. Pero say makalimuta, the authority nga ato lang yung paminawon, only Jesus. Mao nga sama sa pagpahinumdom ni Apostle Paul alang kanato. Ako pong gibasa ganina ang salmista nga nagapahinumdom kanato diha sa 103 verses 1 to 5. Og kini nga mensahe nagauluhan siya og 5 reasons to be thankful. Ang 5 ka mga rason ngano nga kita magapasalamat. Ngano man nga kita naga-celebrate sa atong Thanksgiving Sunday today. First, kung tanaw na to ang bersikulo nga atong gibasa ganina, nagapahinumdum siya niingon siya dinhi nga ang first gyud natong ipasalamat, we are to be thankful for the forgiveness we have in Christ. Mao ginay pinakauna nato, pinaka-basic gyud natong ikapasalamat sa Dios. We don't deserve forgiveness. We deserve death because all of us are sinners. We transgress against His law.
And yet, because of His great love, He forgives us. Ingon nga Kristohanon, kung dili ka mapasalamato ni ana nga kamatuoran, unsa man ta nga klase nga Kristohanon. Always natong hinumduman kung unsa kadako ang gugma sa Dios diha kang Hesukristo. Sa atong pag-celebrate sa atong Thanksgiving Sunday, always remember to give thanks to Him. Nga gitaghaan kita sa grasya. Munang usapod sa ato baya nga giila sa mga evangelicals ang sula grasya gikan kang Martin Luther. By grace alone. Sa may grasya. Ang grasya kanang dili ka you don't deserve to get that something. Di kita angayan. Angayan ba si Pastor J? Nga dili man gid ko perfect. Naay mga flaws. Naay mga dili mao. Anit akong giila, even if I am imperfect, the God who calls me to do something for His purpose. Mao nang atong hunahunahon sa atong mga kaugalingong kinabuhi. Because He forgives us, then He deserves our thanks and adoration. Second, we are to be thankful because of good health. Tinuod? Pasalamat ta sa Ginoo igsuon nga libre pa nga atong pagginhawas oxygen karon. Kay naatay mga kaigsuonan nga every ginhawa ginabayran. Nga nagsuffer karon nga panahon. Pero ikaw, kita, murag okay pa manginhawa. Makaya-kaya pa. Maong angayan gayud natong pasalamatan ang Dios because good health is a blessing from God, and we should never take for granted ang health nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Last year October, ang akong mama na dala diri sa ospital tungod kay nana magyud siya sakit, diabetic na siya, unya taas na ang iyang creatinine level. Unya, naglisod na gyud. Unya, makita na ko si mama at that time. Nga kanang iyang ginhawa is lalom na. Unya, bugnaw na kay siya. Unya, halos ginagani, hinay na istorya. Ang pipilagan niya sa inyo, nakabisita din niya dito sa ospital. Katong pagdala na mo during that night, kay wa man lagi diha sa maternity, gamay ra man ang pwesto, so walay mahigdaan ako niya, kami man to ni Papa niya dito nagbantay. So mga around 1 mga kuan na to, mga oras na to, nihangi kong mga muuli ko dunya kay para pahulay nako or makatulog ko. Ningon siya nga, ayaw kong biyain nak. Ikaw nga anak, nga magtanaw sa imong inahan nga naa sa hospital. And she's begging for you not to leave. Kumuta kong kasing-kasing. Siguro kung una-una ato, lahi na gyud kay nganong ninyo man siya nga ayaw kong biyae. Nya kay kamagwangan biya ako. Grabe ka, sakit. Nga ningos Papa nga, paulian na lang na imong mata kay wa nito alas 5 na sa kadlaw niya wa nito basta hinog malipong na po na. So yung mga sige adto na uli na. Kaya na naman po'y bus going to Surigao. So makauli na ka. Mga igsuon, from Langihan to Dunya Rosario, ang akong luha dili mo hunong. Nagampo ko sa Ginoo. Nga Lord, gikinahanglan pa nako ang panahon nga makauban ko akong mama. Dili pa ko ready. Kaluoy sa Ginoo. A year na ang nilabay. Kauban gyapon nako ang akong inahan. God is
really good. Ug kita usab, we need to be thankful to Him sa atong mga health, good health nga gisinati. Third, we are to be thankful for God's redeeming for our lives from destruction. Bisan ang amo pud nga simbahan didto sa Dunya Rosario, nalagid gid mi sa destruction. Nalimang kang gipadlakan na ang simbahan. Dili na makasulod ang mga membro sa simbahan kay lagi ang importante ang property. Wa na mi pakialam og mga mo mga membro, di na mo membro sa UCCP. Wa may labot sa inyong mga kalag kay ang property. Padlakan ang simbahan. Okay kayo? Mo din na nindot ron. Imbis ang atong mission is to spread, go and make disciples. Nahimo mang go padlaka ang simbahan. Unsa na ba na? Mo ang bisan sa inyo pong kasinatian dinhi sa Butuan. Mo dili naman kayo layo ang atong story, no? Murag tandem kita, no? Ingana po inyong gisinati. Nga makita nato nga mga bungkag na ba may anis among pagka-united? Kay di naman mao. Pero luyo niya anang tanan mga igsuon. Mapasalamaton kita sa Dios nga nakamatata. Nya kay bisig nalapoy mo react. Nga makamatata. Diha sa kamatuuran nga usahay na wala na gyud ta sa focus. Mong importante ingon nga iglesia, ingon nga simbahan. Let's go back to the basic. Daghan na kaayong complication ng atong simbahan, unsay maayo ani, unsay maayo nga pamaagi, unsay mga organisational nga insakto, unsay maayong buhaton ani. Pero ang pinaka-basic gani nga pagpasalamat sa Dios, dili nato usahay mabuhat. Kaya tinubiya, sama sa akong gaingon ganina, lisod magipud kay magpasalamat og naata sa dili maayo nga mga circumstances. Para anang mapandul ka. Pagpanduli mo mikag, praise the Lord. Wala na ka. Nga na mata, praise the Lord. Or pasin lahi ang atong malitok. Para atong na popular sa Facebook nga tong bagyong uwan ba to Ortino. Nga na nag-video nga grabe taon niya pong kay grabe usog na hangin. Grabe hangin. Ya uwan kusog kayo nagbabaha na. Video sa kay para lagi na pang reel sa Facebook. Mang post kay para ma-monetize ba. Video na siya. Unya ningon siya, Jesus, Jesus, tabangin mi Lord, Jesus. Sustan po yung kauban sa ilang balay ni po siya. Di na kumulito, kailain paminahon. Ni sagit og lahi. Siya nga, ayaw pagtawag dito. Kaya sahay lagi, sa atong mga kinabuhi, abtik rata mo tawag sa Ginoo og naatas kalisod. Pero gayahay na ta. Hoy, nga nung mo tawag pa man ko nimo. Nga okay naman pagkos all right. I don't need you anymore. Ta, lagi. Mura mag-uyab. So, ingana, ang ato po ng mga kinaiya. Adisira po ta mutawag sa Ginoo nga nagkagubo ta. Pero okay gani, peace time. Wala po, majing-banjing na punta. Pero importante gid mga igsuon nga diha sa atong pagpasalamat sa Dios, hinumdumo nato ang pagluwas sa Dios, the redeeming power diha sa atong kinabuhi. Duol sa distraction, kinahanglan gayud kitang mupasalamat. Ikaapat, we are to be thankful for God's loving kindness and tender mercies. Kaning tanan nga mga points nga akong gipangkuan, naara this verse nga atong gibasa ganina.
kinahanglan kitang mupasalamat sa Dios kay mahigugmaon malumo gayud ang iyang kasing-kasing. Bisan man tuod kita nga iyang anak, mga badlungon, di manggani makaablig Bible. Di manggani kantigo mo devotion. Kisa pa may honest diri sa atong mga devotion. Kanang atong TAWG or tawag sa diha pa ko sa LBC na eskwela, ang tawag namo sa among every 4 a.m. nga devotion, tawag Time Alone with God. Tawag. So alas 4 sa kadlawon mag-devotion. Ingana biyag ako madumduman sa akong lula. Nanay Rebecca Katubig. Ata pa mi, mao gina sila mama, sila papa, mao ginay akong nailahan nga UCCP. Alas 4 pas kadlawon manganta nagsakabuntagon kami mag-awit. Oh. Kaya nag-devotion. Butog na pa ba ato karon mga UCCP? Ha? Naapa gihapon no. Di gyud nato nawadon. Kay mao ba ni atong gustong mahitabo? I-revive ba yan nato? Ibalik ba yan nato? Kaya perminti ba tayong nun nga, yan mga UCCP, wala na ginis la espiritu. Diba? Pero, atong i-revive ang atong identity, ingon nga kita, magtutuo sa Ginoo. We need to be thankful to God, tungod kay sa iyang kalumo, sa iyang kasinga ni kanato, naluoy paghihapon siya kanato. Katapusan, we are to be thankful for God's provision. Muni ang last nga giingon sa atong gibasa nga text ganina sa Psalm 103. We need to be thankful for His provision. Nga sa matag adlaw, siya kanunay nagasupply sa atong mga gikinahanglan. What we need. Makakaon gihapon kita o pamahaw, paniudto, panihapon. Makakaon po tag snack, bisag na ay mga or sa unsa lang nga klase nga snack, makakaon po ta. Unya na po tay time nga makatravel po ta. Tungod kay ingana kamaayo ang Dios. Maong mga igsoon importante nga sa atong pag-celebrate sa Thanksgiving Sunday, luyo sa unsa nga kasinatian nga atong gisinati ingon nga iglesia, ingon nga katawhan sa Dios. Always remember to give thanks to Him. Dili gayud nato kana kalimtan. Tungod kay nagaingon siya, God's faithfulness is new every morning. Great is your faithfulness. Amen ba? Makadeclare ba ta nga great is your faithfulness, Lord? Praise the Lord. Pasalamatan nato siya. Amen. On this Thanksgiving Sunday, we remember that every good and perfect gift comes from God. Out of God's abundance, we have received more than we could ever deserve. Now, with grateful hearts, let us offer our gifts, not out of obligation, but out of thanksgiving for God's faithfulness, provision, and upfilling love. As we give, may our offering become a blessing that brings hope, healing, and joy to others. With grateful hearts, we give to the Lord.
King. Who am I that you are mindful of me? Yeah. Who am I that you sent your love on me? You're my creator King. You made the darkness and the light, sun and moon to watch the day and guard the night. The hand that stretched the heavens like a canopy reaches down to cover and watch over me. You're my creator King. Who am I that you are mindful of me? Who am I that you set your love on me? Who am I that you are mindful of me? Who am I that you send your love on me? Yeah, you're my creator King. You're my creator King. You're my creator King. You're my creator King. Let us pray. Heavenly Father, as we come before you with thankful hearts, recognizing that every perfect gift comes from today, as we return a portion of what you've given us, trusting that you will provide for all our needs, please this offering and guide us in using them wisely for the expansion of your kingdom, and bless us a cheerful giver. This we ask in the name of Jesus. Amen.
see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, cause it's our war. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Thank you, Lord, for we can see how well you have taken care of us. Thank you, Lord, for the life that you give to each one of us and your image which is found in each one of us. Lord, we thank you for giving us the Spirit and the love and the grace that we do not deserve, but you have loved us and shown us that we are worthy in your sight. Thank you, Lord, for giving us another year of existence. Thank you for giving us health. Thank you for giving us worship, a time when we can sing and listen to your word and give thanks to your name. Bless us, O Lord, from now and always, and we pray that you will continue to give us the means by which we can proclaim the truth of the love of Jesus Christ in our lives. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace, now and always. Amen. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Maayong buntag sa tanan.